So, Kalpa Adventure, tinatanong ako kung kailangan ba talaga raw ba ng mga kambing ang vitamin B complex kagaya nitong hawak ko. Mayroon daw nakapagsabi sa kanila na ang mga kambing raw ay may capacity to manufacture, produce, or secrete their own B complex needs. Totoo naman yun na ang mga ruminants, particularly mga kambing, ay kaya nilang mag-produce ng B vitamins dun sa kanilang rumen. No? Rumen, isa yan dun sa mga compartments, isa yan sa 4 na compartments ng kanilang stomach. No? Yung kanilang stomach kasi binubuo ng 4 compartments or 4 chambers. Ang una doon ay yung rumen. So kapag yan, yung kinakain ng kambing na yan, pagka after niyang nguya-nguyain yan, dadaan siya sa esophagus, tapos masushoot dun sa rumen, tapos iluluwa niya muli yan. Ang tawag doon regurgitation. So mula sa rumen, aakyat na naman yan, dadaan na naman sa esophagus. Pagkatapos niyang i-regurgitate, nguya-nguyain doon, i-remasticate niyon. So mangyayari yung remastication doon. So pagpipira-pirasuhin niya, kakatasin niya yung kanyang isinuka. Pero hindi naman niya ilalabas sa bibig niya, nguya-nguyain lang niya doon sa kanyang bandang panga, no? Tapos magkakaroon ng resalivation. After ng resalivation, ire-reswallow niya, lulunukin niya muli. So dadaan na naman ng esophagus, bababa na naman ng rumen, tsaka dadaan ng reticulum, and then pagkatapos sa reticulum, dadaan doon sa ikatlong compartment, which is yung omasum, at yung pinakahuli ay yung abomasum. Diretso na yun sa kanyang puwetan nun as dumi ng kambing. So nangyayari yung manufacturization ng B vitamins galing sa kanyang kinakain, mapadamo yan o doon sa feed concentrates, doon sa proseso ng doon sa pag-grind doon sa kanyang rumen. Now, kung may capacity pala ang kambing na mag-manufacture niyang sarili niyang B vitamins, bakit pa ako nag-aaksaya ng panahon at pera sa pag-i-inject ng vitamin B complex sa mga to? Una sa lahat, although may capacity ang kambing to manufacture its own B vitamins, kapag may sakit ang kambing o hindi siya palakain o kaya ay medyo anemic siya, pwedeng dahil sa mga peste, internal parasites, nagkakaroon ng stoppage or natitigil yung capacity niya to produce its own B vitamins. So kailangan ng human intervention, kaya dun pumapasok ang pagbibigay ng B complex, no? Now, ano pang mga pagkakataon yung kailangang mag-supply ka ng synthetic B complex? Kapag halimbawang ang iyong kambing ay nagpapakita ng symptoms ng polio yung goat polio na tinatawag natin, no? Ano kasing scientific name nun? Polio encephalomesia. Polio encephalomesia. Yun ang scientific name niya, or for short, goat polio. Ayan. So, kapag may goat polio yan, ibig sabihin, baka naparami yan ng kain ng mga grains, kagaya ng soybeans, no? Yung iba sa inyo, baka mamaya natutuwa, pinapakain nyo ng bigas. May nakita ako last time, nagpost sa isang FB group, nagtatanong kung pwede daw ba ang bigas. Kakainin naman yan ng kambing. Yung hindi pa na-harvest na palay, gustong gusto niyan no? Kakainin niya. Ngayon, ang problema doon, pag naparami ang kain niya sa grains,
magkakaroon yan ng kakulangan sa vitamin B1 o yung thiamine. Di ba, B1, B2 hanggang B12 yan. So magkakaroon ng kakulangan sa thiamine deficiency or vitamin B1. Ang mangyayari no, nagkakaroon ng goat polio. Yun yung tumitirik ang mata, paikot-ikot ang kanyang eyeball, o kaya siya mismo ay paikot-ikot ang lakad, pasuray-suray, parang lasing, o kaya nakahiga na lang. Yan, goat polio yan. So sa mga ganong incidents na confirm na may goat polio incidents, kailangan mong mag-inject ng vitamin B1. O, kung wala kang gamot na B1 lang siyang puro, ito B-complex, pwede yun. Ano pa, kapag halimbawang bagong bili yung kambing mo at yung original na may-ari ay wala siyang health program na kasama ang pagde-deworm, o ikaw na lang magsasaayos nun, at nung chinek mo yung lower eyelid niya, kung hindi maputlang maputla, halos parang puti na, no? So anong gagawin mo? Mag-i-inject ka ng vitamin B12, kasama ang vitamin B12 sa B-complex. So yan ang mga incidents or cases na kailangan pa rin magbigay ng synthetic na vitamin B-complex. Now, ang tanong next, so ibig sabihin pala kailangan pa rin pala talaga ang vitamin B-complex. Yes, kailangan pa rin yan, no? Kung may sakit, kung pasok siya dun sa mga cases, ilan lang naman yung mga cases na binanggit ko, na hindi ko mababanggit lahat sa video na to. So yun yung mga pagkakataon na kailangan mo ng vitamin B-complex. Yan. So kung healthy naman ang mga goats mo, so pwede kang hindi na rin mag-inject ng vitamin B-complex. Magkano lang naman to, so hindi naman siya ganun kamahalan, no? So I would still recommend, kung ako tatanungin ninyo, magbigay pa rin kayo ng vitamin B-complex, lalo na dun sa mga barako, most especially kung sinusunod nyo yung 1:25 na doe to buck na ratio. Mangangayayat ang barako ninyo kapag maximize siya. So ayun, ako binibigyan ko pa rin ng vitamin B complex, ng DCM, ng iron, at ng vitamin A, D, E buwan-buwan ng dalawang yan. Isa lang to sa 4 na binibigay ko buwan-buwan. So gusto ko silang nasa top shape nila, sa optimal level nila, para magiging maganda rin yung pangapalahi nila. Palahi ko gamit ang dalawang barakong ito. Okay? So kailangan pa rin. Kaya kapag may nakakakwentuhan kayo at sinasabing huwag ka nang magbigay ng vitamin B complex, di na kailangan yan, kayang mag-manufacture ng kambing yan, tanungin nyo rin siya, wala bang mga incidents or instances na kailangan pa rin magbigay ng synthetic B complex? Sa kanya, tanungin nyo, no? Para alam nyo, malaman nyo kung alam ba talaga nung nagkwento sa inyo ang sinasabi niya. Kasi baka mamaya second hand information lang pala yun, no? Ito kaya third hand information lang, narinig lang niya sa seminar. Tapos yung kung kanino narinig ay hindi niya na-elaborate pa. So challenge the information din, no? Alamin niyo kung yun nga, nabanggit ko, kung may mga instances ba na kailangan pa rin ng synthetic na B complex. So kung gusto niyo bumili ng vitamin B complex, nandyan sa description ng video yung link. Free delivery to, whether isang bote lang bilhin nyo, kung ilang bote, free delivery anywhere in the Philippines na kayang abutin ng courier. Yan. So iwasang magpakain ng purong mga grains, ha. Isa pa yung mga soybeans, no? Yung soya pulp,
Although nagpapakain ako ng fermented soya pulp, hindi yun lang ang kinakain, hindi yun ang 100% na diet nila, no? 20% lang yung soya pulp. 80% at least ay roughage pa rin, yan, damong ganyan, or fermented corn silage. So kailangan pa rin yung fibrous na feeds nila, no? Fibrous yan, yung grass, yung fermented corn silage or fermented napier, fibrous na diet yan. Huwag nyo nang ilalampas sa 20% yung non-fibrous rich na diet nila. Pag nasobrahan kasi sa soybean meal o kaya sa soya pulp, mataas ang sulfur content nun, no? Pag mataas ang sulfur content, kailangan nyong magbigay ng vitamin B12 o kaya B-complex kung wala kayong B12 na purong B12 lang, no? B-complex. So yan ang mga isa yan sa karagdagang cases kung kailan kinakailangan ng B-complex pa rin. Yan ang sinasabi ko sa inyo, no? I-challenge nyo yung information para mas lumalawak yung kaalaman. Nang sa gayon, kapag kayo naman ng nakakwentuhan ng ibang magkakambing, ay madetalye, malalim-lalim, malawak-lawak ang inyong paliwanag na maibibigay. Maganda na yung handa sa ganyang mga kaalaman para pag nakatagpo kayo ng taong matanong, mabusisi, hindi kayo mababasyo sa kwentuhan, sa tanungan. Okay siya, yun na muna. Nasa description ng video yung link kung saan kayo makakabili kay Alpha Adventure Farms nito. By the way, kung gusto nyong matutunan yung kabuuan ng goat farming, ng cultural management ni Alpha Adventure Farms sa pagkakambing, nandiyan na rin sa description ng video yung link kung saan pwede kayong mag-register para mapanood nyo yung buong video.